Detalye tayo sa maiinit na balita ngayong umaga kaugnay sa mga inanunsyo ng Department of Transportation tungkol sa road safety. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph! Ilang mga polisiya nga ang ipatutupad ng Department of Transportation kasunod na mga malalaking aksidente nitong mga nakarang araw. Ilan dito yung mandatory drug testing ng mga driver at konduktor ng mga public utility vehicles kada 3 buwan o 90 days, pati na ang regular na roadworthiness check ng mga sasakyan. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, ang namamayaning sentimiento ng publiko ngayon ay hindi na sila ligtas sa mga kalsada. Ito raw ang iniatas ng Pangulo na solusyon kasabay ng paghahatid ng pakikiramay sa mga biktima nitong mga nakaraang road accidents. Ilan pa sa mga ipatutupad na utos ay yung pagbabawas ng oras ng pagmamaneho ng mga long distance driver, lalo na yung mga pang-probinsya na mga bus. Gagawin na lamang na 4 na oras ang maximum na biyahe ng isang driver ng isang provincial bus, at kung sobra sa 4 na oras ang biyahe nito ay kailangan na may karelyebo ito na driver din at hindi konduktor. Gusto rin ng DOTR na maipatupad na ang speed limiter law. Sa kaugnay na balita, panghabang buhay na binawi ng LTO o Land Transportation Office ang lisensya ng driver ng Pangasinan Solid North Transit Incorporated na sangkot sa aksidente sa SCTEX Tarlac noong Huwebes, May 1. Ito ay dahil sa pagtanggi niya na magpa-drug test na bawal sa batas. Suspendido na rin ang lagpas 200 na bus ng kumpanya para magbigay daan sa drug test din ng kanilang mga tauhan at roadworthiness ng kanilang mga sasakyan. Nagpalabas ang LTFRB ng lagpas 200 na special permit sa ibang mga bus company para maserbisyohan yung mga commuter na uuwi sa norte bago mag-eleksyon. Narito naman ang pahayag ni Transportation Secretary Vince Dizon. People do not feel safe on our streets. That is the reality. This is the true justice that we can all give, that government can give to the 12 people who have died these past few days. Because the system is broken. May panawagan yung DOTR sa publiko tungkol dun sa mga abusado na mga driver at mga motorcycle vloggers. Kunan lamang daw ng video at i-post lang ng i-post sa mga ito, at pag na-monitor ng LTO ay automatiko na 90 days na suspension para sa mga yan. Joseph, so i-inspeksyonin yung Solid North na bus company, pero yung iba namang mga bus companies and bus drivers, may ganito rin bang aksyon ng DOTR para sa kanila, para safe lahat ng mga bus at hindi lang yung itong Solid North? Meron, Ang sabi ng Land Transportation Office, maraming umuwi sa probinsya tuwing bago mag-eleksyon, di ba? So magkakaroon ng isang malawakan na mga drug testing dun sa mga public buses na papunta sa probinsya sa mga terminal nila para masiguro na hindi na mauulit yung mga aksidente at masiguro na yung mga drivers natin ay fit to drive, So yun yung gagawin ng LTO. Magkakaroon sila ng drug testing several days before yung May 12 elections at para masiguro nga naligtas yung ating mga pasahero sa pag-uwi nila sa kanilang mga probinsya, Joseph, ito namang sinasabi mo tungkol doon sa mga abusado, mga riders at saka mga vloggers, sinasabi mo, bukod sa pagkuha ng video doon sa pang-aabusong ginagawa, meron bang pwedeng puntahan or mag-submit ka ng iyong para makapagreklamo ka kung kunyari may nasaksihan kang pang-aabuso sa kalsada? May hotline naman yung LTO at saka LTFRB para dyan magsumbong, pero ang ginagawa kasi ngayon ng LTO at ng DOTR ay medyo mas proactive sila na mag-monitor ng mga ganyan mga pangyayari. So pag nag-viral yan, oras na mag-viral yan, ay makikita agad yan ng DOTR at LTO. Meron din naman ng mga Facebook page itong mga ahensya nito at pwede nyo itag doon. And I can attest na medyo active naman yung mga social media pages ng mga ahensya na to, Alright. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Panawagan ng provincial government ng Bulacan, palitan na lahat ng rubber gate ng Bustos Dam. Kasunod yan ang pagkasira ng rubber gate 3 ng dam noong May 1. Ayon sa Bulacan Provincial Government, baka magdulot pa ng mas malaking disgrasya kapag sabay-sabay nasira ang 6 na rubber gate. Hiniling na raw nila ito sa Regional Director ng National Irrigation Administration.
Gusto nilang mas matibay na materyales na ang gamitin sa ipapalit na rubber gate. Ayon naman sa NIA, substandard ang rubber gate ng Bustos Dam. May ginagawa na raw silang hakbang dito pero talian nila ang kanilang kamay dahil sa usapin ng pondo. Sa unang pagkakataon nagsalita si Jackie Lou Blanco ilang araw matapos ang pagpanaw ng ex-husband niyang si actor-director Ricky Davao. It's particularly hard for my children because they lost their dad and their mamita at the same time. So, is it difficult? Yes, it is difficult. We are just trying to draw strength from each other and just praying for God's strength that we are able to go through this together. Nitong Biyernes, kinumpirma ng kanyang anak ang pagpanaw ni Ricky sa edad na 63 dahil sa komplikasyong may kinalaman sa cancer. Nakaburol na sa Heritage Memorial Park sa Taguig ang labi ni Ricky. Ngayong araw may viewing doon mula alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Magtatagal ang viewing sa labi ng namayapang aktor hanggang Miyerkules, May 7. Kani-kanya ring pagpupugay at pag-alala sina Dingdong Dantes, Heart Evangelista, Kokoy De Santos at Benjamin Alves. Isa sa mga huling serye kung saan napanood si Ricky ay sa GMA at View series na Love Before Sunrise noong 2023. May bagong labas na senatorial preferences survey ang Pulse Asia. 14 na senatorial candidate ang may statistical chance na manalo kung nag-eleksyon na ng gawin ng survey noong April 20 hanggang 24. Sila ay Senador Bongo, Congressman Erwin Tulfo, dating Senate President Tito Soto, incumbent Senators Bato de la Rosa at Bong Revilla, dating Senador Ping Lacson, broadcaster na si Ben Tulfo, Senador Lito Lapid, Makati City Mayor Abby Binay, Senadora Pia Cayetano, TV host na si Willie Revillame, Congresswoman Camille Villar at mga dating senador na si Manny Pacquiao at Bam Aquino. May margin of error ang survey na plus-minus 2%. Sa face-to-face interviews, tinanong ang 2,004 registered voters sa buong bansa kung sino ang iboboto nila kung ang eleksyon ay ginawa noong survey period. Ayon sa Pulse Asia, walang nagkomisyon ng naturang survey. Ang pag-iisang dibdib ng magkasintahan ay talaga namang espesyal. Hindi lang dapat yan para sa mismong couple, kundi maging sa kanilang mga bisita. Gaya na lang ng newlywed sa Borawen, Leyte na may memorable souvenir para sa kanilang principal sponsors. Sa halip kasi ng mga nakasanayang figurines, basket ng gulay, ang ibinigay ng bagong kasal na sina Eric at Jelly sa kanilang mga ninong at ninang na ikasal nitong April 29. Kabilang sa gift basket ng newlyweds ang lettuce, repolyo, bell peppers at siling haba. Uy, pwede naman chop suey. Nako, sa presyo nga dito sa Metro Manila talagang memorable at masustansya ang mga wedding souvenir na yan. Ang galing. Creative. Oo. Lagyan na rin kaya nila ng mga hipon, gano'n. May sahog na yung chop suey. Ulam na.